Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. Nahihibang si Harry Roque. Alam mo, sabi ni Harry Roque, "Hoy Marcos, bangag, ibigay mo kay Sara Duterte yung presidency dahil daw po sa tensyon dyan sa Middle East." Seryoso ka ba? Anong alam ni Sara Duterte? Kung ibibigay ni PBBM kay Sara Duterte yan, anong alam niyan? Wala kang kaalam-alam yan. Paano patatakbuhin yung Pilipinas? Lalo pa kung may gera sa Middle East. Naku po, sige, pag-usapan natin yan. At yung mga nangangamba na ang Pilipinas madadamay daw, kesyo binobomba daw ng Iran, yung mga kakampi ng Amerika, yung mga lugar kung saan may military bases ang Amerika, binobomba daw po ng Iran at madadamay po ang Pilipinas. Nagsalita na po dyan si Department of National Defense Secretary, wala pong direct na epekto itong gera dyan sa Middle East when it comes to pagbomba ng Iran o ng mga kakampi ng Iran sa Pilipinas dahil kakampi natin ang Amerika. Unfounded po yung mga spekulasyon na yan. Pag-usapan din po natin yan. At ano yung ginagawa ng administrasyon na ito para tulungan yung mga kababayan natin na naipit dyan sa Middle East. Kasi hindi po madali ang problema. As if kay Harry Roque, kala ni Harry Roque, no, na kapag si Sara yung humawak dyan, mariresolve yung problema. Na kapag si Sara na yung presidente, ay mag-go-go na yung pagpapatigil sa mga commercial flights dyan sa Middle East. Kala niya, ganun lang kababaw yan. Ay, naku talaga, oo. Si Sara pa talaga yung ipapalit mo kay PBBM, as if naman may alam yan. Wala kang kaalam-alam yan. Pakinggan natin itong ambisyon ni Harry Roque na isang pugante nagtatago dyan sa Europa. Matatawa ka ka-coffee. Be ready ha sa sasabihin ni Butanding dito ni Harry Roque. Marcos Jr., bangag, pwede ba? Sa kapikon yung pagbumukha nitong tao na ito. Kapal na mukha eh. Jr., bangag, pwede ba? Sa Marcos Jr., bangag, pwede ba? Dahil ito iputukan na. Kung talagang hindi mo na kaya, hindi naman kinakailangan ng permanenteng ibigay mo kay Inday Sara. Miski gawin mo muna siyang acting president. Paawa ka naman sa mga Pilipino sa gitnang silangan na talagang nasa siya ngayon ng delubyo. Kinakailangan nila isang gobyerno gumagana. Ibigay mo miski panandalian kay Inday Sara. Dahil tingin ko naman, pag binigay mo yan kay Inday Sara, hindi naman para pag-interesan niya ni Inday Sara na gawing permanente. Dahil alam niya na kapag nagkaroon ng malinis sa halala sa 2028, mapupunta rin naman sa kanya yan. Okay, wait lang. Ano ba niya rin ako sinasabi niya? Ibigay mo kay Sara Duterte as if na hiniram lang yan. Pera mo na ng ballpen mo ha. Yung presidency ha, pera mo na ng ballpen ha. O sige ha, ito na, bigay ko sa iyo yung ballpen, ikaw na presidente. As if ganyan lang yan. Pangalawa, sino nagsabing hindi kaya ng presidente? Kung hindi mo na kaya, sabi ni Harry Roque, ibigay mo kay Sara Duterte. Bakit kay Sara? Anong alam ni Sara? Alam mo, ang palpak dito kay Harry Roque, kung matalino talaga si Harry Roque, ang sasabihin niya, ibigay mo to kay Sara dahil si Sara kaya niyang i-address yung problema na yan. Exhibit A, ganito yung gagawin niya. Exhibit B, ganito gagawin niya. Exhibit 3, ganito yung qualifications ni Sara at kaya niyang i-handle itong problema na yan dyan sa Middle East. Pero hindi, ano sabi ni Harry Roque? Ibigay mo kay Sara Duterte yan dahil hindi niya naman pag-iinteresan yung posisyon na yan dahil pagsapit ng 2028, mapupunta din naman sa kanya yung posisyon na yan. Very political. Very political yung argumento ni Harry Roque. Maiintindihan mo pa, kung ikaw nag-iisip pa, maiintindihan mo pa yung reasons, kung binigay niya yung reasons kung bakit dapat ibigay kay Sara Duterte yan. Example, Marcos, ibigay mo yung presidency kay Sara Duterte kasi kung si Sara Duterte ang presidente, ganito yung gagawin niya. May special power yan, may special connection yan sa Middle East. Katopan yan yung mga taga-Iran. Kapag binigay mo kay Sara Duterte yan, matitigil ang putukan. Kapag ibinigay mo kay Sara Duterte yan, yung commercial flights dyan sa Middle East, magbabalik. Kapag binigay mo kay Sara Duterte yan, hihinto ang kaguluhan dahil A, B, C, D, etc. Maiintindihan mo pa kung ganyan yung reasoning ni Harry Roque. Pero wala eh. Ibigay mo kay Sara yan dahil hindi niya naman pag-iinteresan yung presidency na yan. Bakit kayo excited? Nakakapanggigil kayo. Bakit kayo excited? Aagawin mo sa matinong tao yung presidency, ibibigay mo dun sa tamad na walang alam.
common sense. Roque, nasaan ang kukote mo? Anong pinaghuhugutan mo na ibigay kay Sara Duterte yung presidency? Kundi ka ba naman eng-eng? Sabi ko sa panahon ng pangangailangan, bigyan mo naman ng tao na makapagbibigay ng tulong ang mga mamamayan natin, lalong-lalo na nasa ng silangan. Ibigay mo na muna yan kay Inday Sara Duterte habang ikaw ay, ewan ko ba kung anong ginagawa mo sa sarili mo. Kung pinapakinggan mo yung manang mo, na ikaw ay inaalagaan mo na lang iyong kalusugan, ikaw ay nagre-rehab. Dahil alam mo yung bisyo, mas nakakasama pa yan sa iyong kalusugan talaga. Yung diverticulitis mo. Sos Maria Josep, yan ay prone ikaw sa infection. At dahil ikaw ay prone sa infection, baka mamyaya isang kidney mo, magkaroon ng infection, isa-isang kidney mo na nga lang yan, ditigo ka. Bilang Kristiyano, hindi ko naman pinagdadasal na ikaw ay magurgur. Na hindi ko naman pinagdadasal na mga bulate ay ikaw ay kagatin na. Dahil yan ay kasalanan bilang Kristiyano. Pero nagdadasal ako na thine will be done. And I think part of thine will be done is ibigay mo na yung pamumuno sa tao na talagang magbibigay pag-asa at magbibigay na tunay na tulong sa mga Pilipino ngayong talagang nasa gitna tayo ng dilubyo. Ano sinasabi niyang magbibigay ng tulong? Wait lang. Paano magbibigay ng tulong si Sara Duterte? Meron bang instances na nagbigay ng tulong yan na masyal lang yan sa ibang bansa? So paano niya gagawin yan? Kung noon nga na walang gera, hindi nakakapagbigay ng tulong. Labo. Sigurado si Harry Roque, the way siya magsalita na kapag si Sara yung presidente, makakapagbigay siya ng tunay na tulong sa mga Pilipino dyan sa Middle East. Paano? May historical data ba yan? May historical record ba yan na tumutulong sa mga distressed OFW, sa mga distressed Filipinos abroad? May records ba si Sara Duterte ng ganyang ugali, ng ganyang accomplishments? Wala. So paano, saan humugot si Harry Roque para sabihin yan na once na si Sara Duterte ng presidente, tutulong siya? Pangalawa, naging doktor ka na ngayon. Hindi ka na abogado ngayon, naging doktor ka na. Infection daw. Prone sa infection daw. Si PBBM, may diverticulitis at tatamaan yung nag-iisa niyang kidney. Alagaan na lang daw yung sarili, etc. etc. Naging doktor ka na. Naging ano ka pa. Ano tawag niya? Naging life coach ka pa. Kristiyano daw siya pero hindi niya hilingin na uurin si PBBM. Anong klaseng tao yan? Kristiyano ka pa niyan ha? Ganyan ba yung mga Kristiyano? Hindi gumagalang, walang pagrespeto. Sinisira mo yung reputasyon ng mga Kristiyano. Harry Roque, ang kapal na mukha mo, no? Hilingin, ibigay yung presidency as if ganun lang kasimple sa isang tamad, sa isang walang napatunayan, sa isang walang ginagawa, sa isang walang karanasan, sa isang hindi marunong mag-Ingles ng diretsyo, ibibigay yung presidency. Halaka. Pinahamak mo yung Pilipinas, Roque. Hindi ko alam kung sino mga DDS na naniniwala dyan sa sinasabi ni Roque. Ipapahamak nyo ang Pilipinas once na naibigay kay Sara Duterte yan. Yang presidency na yan, nagpapatawa ba kayo? And sa tingin ninyo, ganyan katanga si PBBM at ganyan katanga yung mga nakapalibot sa presidente at basta na lang isosurrender ang presidency sa isang tamad? No way, it will never happen. Hindi mangyayari yan. Na isusurrender ni PBBM yung kanyang trono sa isang tamad. Ano nangangarap kayo dyan? Anyway, sige, pag-usapan natin ito kasi mga diles din ang nagpapakalat nito na kesyo bubombahin daw ang Pilipinas ng Iran dahil kakampi natin ang Pilipinas, kesyo may mga military bases daw po dito sa Pilipinas. Nagsalita na po si Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro. Pakinggan po natin. Tama ka na, Roque. Laos ka na. Huwag ka na magsalita dyan. Ito is fear unfounded. No, that is unfounded dahil hindi natin maihahampi ang sitwasyon sa Middle East dito sa Pilipinas. At ang ating mga bilateral at multilateral na mga alyansa ay para sa defensive purposes at deterrent purposes lamang. Sa kabila na maagam-agam, dapat nga lalong pagtibayin ang ating bilateral and multilateral alliances para mapagtibay
ang defensive posture ng Pilipinas. Itong mga agam-agam na to, ulitin ko, walang basihan. Sa ngayon, ulitin ko ang sinabi ng Armed Forces, walang direct threat sa seguridad na Republika ng Pilipinas in a military sense itong nangyayari sa Middle East sa ngayon. Sa kabila nito, nakikipag-ugnayan ang DNP sa ibang mga departamento sa pamamagitan ng ating mga DILAFA at iba pang mga opisyal, ako rin bilang chairperson ng NTRIPSI para tumulong sa DMW, DFA at ibang mga ahensya na mapangalagaan ang kaligtasan ng ating mga Okay, mamamayan. tama na, medyo mahaba ito. Okay, number 1, walang direct threat sa Pilipinas. Hindi tayo gigirahin, hindi tayo lulusubin ng Iran dahil kakampi natin ang Pilipinas. Unfounded po yung mga haka-haka na yan. Galing na mismo yan sa Department of National Defense, galing na po yan sa Armed Forces of the Philippines. Wala po tayong dapat ipangamba. Ang ginagawa ngayon ng AFP ay tumutulong sila in coordination with other government agencies like DMW, DFA, OWA, para po sa repatriation ng ating mga kababayan na naipit dyan sa Middle East. Lalo na po yung mga nasa Iran, lalo na po yung mga nasa Israel. Yan po yung kanilang efforts ngayon, repatriation. Pero dahil medyo matindi pa po ang tension ngayon, suspendido po yung commercial flights and even yung ibang military flights at halos lahat ng flights, karamihan, hindi man lahat no, karamihan po ng mga flights kanselado. Dahil nagkakaroon po ng mga missile attack gantihan. Gumaganti yung Iran sa mga bansa na tumutulong sa Estados Unidos. Ang Kuwait nga, di ba, may isang insidente na tinamaan nila yung assets ng Estados Unidos na pagkamalan, di ba, misidentified. Syempre, pag nasa ere na, mahirapan ka nang matukoy yan. Kaya yung ibang flights, karamihan sa mga flights canceled. Kaya yung mga Pilipino, iba nating kababayan, hindi pa mapabalik yan sa Pilipinas. Ang tulong na ginagawa po ng gobyerno dyan, napakinggan natin kanina yung press conference ng ating presidente, itinatago po sila kasi dyan pala sa ibang bansa, no? Halimbawa, particular dyan sa Israel at iba dyan sa Middle East, may mga bombed safe tawag nan, may mga underground sila. Airspace yan Sa ibang bansa, tinatawag nila mga air safe, no? Iba-ibang tawag nila dyan na para may mga bunker sila, no? Na safe sila kahit bombahin. Kasi sanay na sila napaghandaan na nila yung mga ganyang sitwasyon. So yung iba dyan, ay tinatago o hindi man tinatago, no? Nananatili sa mga hotel na kinausap po ng gobyerno. Definitely, sagot po ng gobyerno ng Pilipinas yung expenses sa mga hotel na yan. At kinakailangan mailikas sila o makapagtago sila doon sa mga lugar na safe sa mga bomba. Yan po ang ginagawa ngayon. Kasi kung maraming mga Pilipino, ito, lalo na yung mga D-list, no? Sinasabi nila, bakit hindi pa ma-repatriate yung mga Pilipino? Hindi basta-basta nga, kasi nga, canceled yung mga flights dahil sa nangyayari, dahil sa kaguluhan. Gustuhin nyo man, makapag sinasabi ng presidente ito, no, makapagpasok man tayo ng eroplano, makapagpasok man tayo ng C-130 o kung ano man yan, dyan sa mga lugar na yan, hindi pa rin natin basta-basta maililipad yung ating mga kababayan dyan. Kahit na may mga kababayan tayo nag-express na ng intent. Kasi nga, hindi ka nga pwede magpalipad as of the moment. Mamaya misidentified ka pa, tulad ng nangyari sa Kuwait at sa assets ng Amerika na nabomba nila yan, may air assets niya na napabagsak. 3 ata yan. Misidentified. Ayaw naman natin mangyari yan. Puro mga Pilipino yung sakay dyan. Diba? As of the moment, we can only do so much. Hindi ka pwede basta magdemanda. Kunin mo ako dito, nandito ako sa Israel, dalhin agad ako sa Pilipinas. Hindi ganun yun. Hindi basta-basta yan. May tulong na binibigay. Definitely, may mga tao tayo dyan. Ang gobyerno ng Pilipinas, may mga tao dyan. Pero yung immediate, as in immediate agad-agad, kunin ka dyan at dalhin ka dito sa Pilipinas, hindi basta-basta yan. Dahil may mga limitations nga. I hope you understand. Huwag na tayo sumabay sa mga dilis. Diba? Yan ang argument ng mga dilis Walang ginagawa ang gobyerno, hindi ma-repatriate, hindi makuha yung kanyang kamag-anak dyan sa Israel, sa Iran, dyan sa Middle East, etc. Hindi ganun kadali. Kasi nga yung mga flights nga, canceled. Diba? I hope you understand. Pagdating naman po sa presyo ng langis, kasi apektado din ng Pilipinas, kasi highly dependent tayo sa export. Anong ibig sabihin ng ka-coffee? Karamihan po ng ating langis, fuel, crudo,
ini-import po natin yan. 'Di ba? Kinukuha po natin sa ibang bansa yan. So, kung magtaas, definitely magtataas ang presyo sa pandaigdigang merkado, tataas din po yung presyo dito sa Pilipinas. At ang sinasabi ng ating presidente kanina, once na umabot na po ng $8 per barrel itong presyo ng crudo, magkakaroon na po ng subsidiya. Sinong mabibigyan ng subsidiya? Immediately po yung mga driver, mga chuper, mga jeepney driver po, mga magsasaka, mga mangingisda na gumagamit po ng crudo, ng langis, no? Sila po yung bibigyan natin ng subsidiya. Pinag-uusapan na rin ngayon na suspindihin pansamantala yung excise tax, yung buwis na ipinapataw sa mga imported na produkto, no? Para mapababa yung presyo ng fuel, ng crudo, ng langis, ng petroleum, di ba? Kasi highly dependent po tayo sa import, no? So, I hope you understand. Magulo dyan sa Middle East, hindi lahat i-controlled natin, di ba? International market yan, world market yan. We can only do so much. I hope you understand. Intindihin natin yan. Nasa gera tayo, wala tayo sa normal situation. And good thing lang, medyo malayo-layo tayo dyan sa Middle East, walang direct threat dito sa Pilipinas. O siya, sige, i-komento ang inyong opinion, ang inyong reaksyon, mga gusto nyo sabihin dyan kay Harry Roque, ilagay nyo dyan sa comment section. Kahit naiinis kayo, natatawa kayo, ilagay nyo dyan sa comment section, no? Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow sa ating Facebook page, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo, bye-bye.